Some of you are here today because you want to escape something sa bahay ninyo. But today, let me tell you, mga kapatid, whatever is your reason why you are here today, you should be glad. Because you are here in the place wherein we declare that God is out of the grave. Because no one can hinder and can hold God. No one. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, still He is the God that we serve. And we are just mere creation of God. His will always prevail. His plans will always happen. That's why if you have your plans today, and that is not in accordance to the will of God, mapapagod ka lang. Kahit anong gawin mong push, kahit anong gawin mong pagsisikap, kung yan ay hindi naka-align sa kalooban ng Diyos, mapapagod ka lang. But today, I am here to give you hope, according to the word of the Lord, that everything that is aligned with God will always happen. Lahat ng bagay na nakaturo kay Kristo, nakaayon sa kalooban ng Diyos, nangyayari. So why make your life miserable? Just follow Him. He knows the path. He knows the way. He knows what is good for you. He reserved the best, the very best for you. And today, the Bible says, in Acts chapter 2, verse 23, a very familiar verse in the Bible that pertains to the sacrifices of the Lord. In verse 22, it says, Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders and signs, which God did through Him in your midst, as you yourselves also know. This man, this Jesus of Nazareth, the man of Israel should know. Verse 23 says, Him, pertaining to Jesus, being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God. Kaya walang pwedeng pumigil eh. Because of the determined purpose. Hallelujah. And foreknowledge of God. You have taken by lawless hands, have crucified and put to death. And in verse number 24, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it. It was not possible. Sabi ng Biblia, hindi posible that He should be held by it. Hindi posible na siya ay hawakan, manatili doon sa kamatayan. Hindi posible. Sapagkat sa Panginoon, mga kapatid, walang kamatayan. That's why in Matthew chapter 28, verse number 6, in the New King James Version says, He is not here. For He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. The Bible declares na hindi mo siya pwedeng mapanatili doon sa kamatayan, sa libingan. Kaya sabi sa Matthew chapter 28, wala siya doon. Because He is risen. As He said.
Kung anong sinabi niya, nangyari. Kung anong sinasabi ng Diyos, mga kapatid, nangyayari. Ganun ka makapangyarihan ang salitaan ng ating Panginoon. Kung ano yung sinasabi niya, nangyayari. Kaya ang sabi niya, paanyaya niya, come, see the place where the Lord lay. Tingnan nyo kung saan nyo nilibing si Kristo. Wala siya doon. He is not here. Why? Because the grave could not hold him. The grave could not hold him. Kahit gaano pa bantayan ninyo ang libingan, kahit punuin nyo ng sundalo na magbabantay ang libingan, kahit na pinakamatibay na libingan ang paglagyan nyo sa kanya, the Bible says, there will be no grave that could hold him. The grave could not hold him. Kahit ano ang gawin nila, mabubuhay at mabubuhay ang Panginoon. Kahit anong gawin nila, babangon at babangon ng Panginoon. It is because He promised that nothing is impossible with God. Woo! My God is out of the grave to prove to me that He is my God. My God is out of the tomb because my God wants me to know, hallelujah, that there is nothing is impossible with Him. All things are possible with God. All things, nothing could hold Him. Wala pwede pumigil sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay may pangako sa atin. Hindi siya mapipigilan na kahit anong uri ng kulungan, na kahit anong uri ng libingan, hindi kaya pigilan si Kristo. Sapagkat si Kristo ay may pangako sa iyo at sa akin. Yes! Come on! Yes! He is out of the grave. Yes! He is risen. Yes! He is risen. My God is out of the grave. He is risen. He is risen. He is risen. Nasakarababaha. In the name of the Lord. The grave could not hold him. The grave could not hold him. Hindi siya kaya pigilan. Hindi siya kaya pigilan. Wala siya nun sa libingan. Sapagkat nandito siya ngayon. Nasa iyo siya ngayon. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Bless your people, O God. Bless your people, O Lord. Let your word be established in the hearts of men. In the name of Jesus, heal your people, O God. Bless your people, O Lord. Supply your people, O God. We believe in you. You are out of the grave. You are here with us today. You are not in the grave. You are here blessing us today. In the midst of these people, your presence will be with us. In the name of Jesus, clap your hands to the Lord and say amen. Come on, amen. Glory to God. You may be seated. When we talk about grave, marami nagsasabi, katapusan mo na. Kapag pinag-uusapan ang libingan, ayaw natin. Ayaw natin binibentahan tayo ng St. Peter. Ayaw natin binibentahan tayo ng memorial plan. Sapagkat para sa atin, it's final. Wala nang bawian. Kapag ikaw ay nasa libingan na, it's final. Wala nang balikan ito. Wala ka ng panahon, wala ka ng tsansa para ikaw makabalik pa sa buhay. Lalo na kapag ang libingan ay natakpan na. Pag tinakpan na itong libingan ito, mga kapatid, tapos na.
Kapag naisara na ang libingang ito, wala na pong pag-asa. Yan ang sabi, mga kapatid, nating mga tao. Pero iba ang sinasabi ng Biblia. It was not possible that he should be held by it. It was not possible. Hindi daw posible na si Kristo ay pigilan ng libingang yan. It is not possible. Imposible daw na mangyari. It is because God cannot be held by anything in this world. He is our God, the sovereign and the mighty God. Nothing is impossible with God. The grave, itong libingan na pinaglibingan kay Kristo, was not even, he owned that piece of stone, mga kapatid. Hindi kanya yan. Hindi kay Jesus ang libingan yan, technically. When you read your Bible, it was owned by Joseph of Arimathea. Si Joseph of Arimathea, mga kapatid, ay isang mayamang tagasunod ni Jesus Christ. He is a secret disciple of Jesus. Kaya kung babasahin nyo si Isaiah chapter 53 verse 9, nandun si Joseph of Arimathea. Kasama siya doon na prophesy. And they made his grave with the wicked, but with the rich at his death. Because he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. With the rich at his death. Ang may-ari ng libingan ni Jesus Christ is si Joseph Arimathea. Libingan ito ni Joseph, mga kapatid. He is a member of the council of the Sanhedrin. But he is a secret disciple of Jesus Christ. Then he boldly went to Pilate and asked the corpse, the body of Jesus Christ. Kaya ang bilis niyang makalapit kay Pilato. Because he was a member of the council of Sanhedrin, o the Sanhedrin, mga kapatid. Ang bilis niyang nahingi yung katawan ni Kristo, mga kapatid. At ibinigay niya ang kanyang libingan at doon niya nilibing si Jesus Christ. Joseph of Arimathea thought that he was just preparing for the burial of Jesus Christ. Akala niya, ang kanyang inihahanda, ang kanyang simpleng ginawa, ay simpleng pagkamatay ng isang tao at simpleng inililibing lang ang tao sa isang libingan. Pero hindi niya alam, mga kapatid, inihahanda niya pala ang muling pagkabuhay ni Jesus. May mga bagay tayong ginagawa, mga kapatid, na is just simple for us. Akala natin simple, akala natin walang epekto. Pero sa paningin at plano ng Diyos, may mga bagay tayong ginagawa, maliliit man. Pag ito'y kalooban ng Diyos, you will just be amazed one day na yung ginawa mo kahit maliit, ito pala ay plano ng Diyos at ang epekto nito ay malaki. So I do believe that every time you do things for the Lord, huwag niyong maliitin. Ang inyong simpleng pagdalo, ang inyong simpleng pakikinig, ang inyong simpleng pananalangin, ang inyong simpleng pagbahayag ng salita ng Panginoon, ang simpleng pagbibigay, ang simpleng suporta, lahat ng bagay na akala nyo simple, kapag ito ay sa kalooban ng Diyos, hindi po ito simple. Ito po ay kalooban ng Panginoon. Ito po ay malaki. Ito po ay may reward sa mata ng Panginoon. Everybody say amen. So akala niya, basta nilibing niya lang si Jesus Christ. Well, the tomb is not used, hindi gamit. Hindi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, katulad sa panahon natin ngayon, pag pwede nang palitan yung patay doon sa loob, pag naagnas na, paglipas ng ilang 5 taon. Ilan ba? Tama? 5 years. Lalo sa public cemetery, mga kapatid.
Pag hindi mo ni-renew doon, kukunin yung buto. Papalitan ng iba. Pero dito kay Jesus Christ, yung libingan ay hindi pa po nagagamit. Just to make sure, kasama sa plano ng Diyos yun. Hindi pwedeng second hand ang gagamitin ni Jesus Christ. Kasi gusto niya magpatotoo sa maraming tao na yung kanyang resurrection ay hindi peke. That's why it was new. He gave it to Jesus, and it's a new tomb. That's why Joseph is not aware that he is preparing for the resurrection event. The tomb was not just given, it was turned into a testimony. Yung simpleng pagbibigay niya sa Panginoon ng isang ari-arian niya na tila baga parang ayaw ng marami na pag-usapan, na tila baga parang isang bagay na hindi masyadong importante, hindi masyadong mahalaga sa kanya. Ibinigay niya, mga kapatid, pero hindi niya alam na yung kanyang simpleng pagbibigay ay ginamit ng Diyos upang magkaroon ng hindi simpleng karanasan. Imagine, out of your simple things, out of that simple tomb, it becomes a testimony. Hanggang ngayon, pinag-uusapan. But no one dare to ask kung kanino ba yan. Diba? Ilang Resurrection Sunday na ang dumating? Ilang mahal na araw na ang lumipas? Na natatandaan ninyo? Na alam niyo ba kung sino may-ari ng libingang yan? It was not for Jesus. It was not owned by Jesus. It is owned by somebody. Isang mayaman na kayang magbigay, ibinigay niya. Pero hindi niya alam yung kanyang ginawa, bagamat simple, ito ay naging testimonya sa marami. Pero ganun pa man, mga kapatid, kahit gaano kaganda ang libingan, pangit pa rin. Kahit gaano kaganda ang musileo mo, kahit gaano kaganda yung inihanda mong libingan para sa'yo, kahit ipa-aircon mo pa yan, pangit pa rin. Sapagkat nasa isip nating lahat ng mga tao, na kapag tayo ay nilagay doon, kahit gaano kaganda ang itsura nito at gaano kalaki ito, kahit gaano kagwardyado ito, wala na tayong pag-asa. Stop na. Finish na. May nanalo na. Because the tomb wherein Jesus they laid, mga kapatid, alam yung ginawa nila? Sinisiguro nila, especially ng mga Pariseo, sinisiguro nila na si Jesus ay hindi lalabas sa libingang yan. The tomb was heavily guarded place. Saan ka nakakita? Isang libingan na kung saan sandamakmak ang sundalong nakabantay. Patay na yun eh. Kahit anong gawin mo. Yun ngang libingan ni Rizal. Yung kanyang monumento doon, dadalawa lang eh. Palit-palit pa. Pero ito higit pa kay Rizal. Sandamakmak na mga sundalo ang nilagay doon, mga kapatid, para bantayan. It was the heavily guarded place in that time. But still, they cannot hold him. Kahit anong gawin nilang bantay, mga kapatid, nakalusot pa rin. Nakatakas pa rin. Nakalabas pa rin. Kasi hindi naman po dinisenyo ng Diyos, hallelujah, ang libingan para sa ay pigilan, mga kapatid. Ito'y isang patunay sa ating lahat na ang kanyang pangako sa atin na buhay na walang hanggan ay totoo at kaya niyang ibigay sa tao sapagkat siya mismo, mga kapatid, hallelujah, nalampasan niya ang kamatayan at binuhay niya ang kanyang sarili. Amen. Kaya kung hindi ka naniniwala na mayroong everlasting life, mga kapatid, ewan ko na lang sa iyo. O eternal life with God.
Maaring hindi sa iyo ang mensaheng ito, pero sa mga naniniwala na may eternal life after this, ito na yung pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kaya nga, walang libingan na pwedeng pumigil kay Kristo, sapagat yan din ang gusto niyang mangyari sa atin, ipaunawa sa atin, na bagamat pumasok ka man dyan isang araw, pero sabi niya ng Panginoon, tandaan mo, isang araw bubuhayin ka, ikaw ay makakapiling ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Because no grave that could hold him. Everybody say amen. Kaya itong mga chief priest na ito at yung mga pariseyo, mga kapatid, para sa kanila, akala nila, nung nilagay nila si Jesus Christ doon, is the end of the story. Tapos ka na, Jesus. Masyado mong nai-impluwensya ng marami. Tapos ka na. Yan ang lugar na kung saan it's a place of no return, Jesus. It's a place of no hope, Jesus. Hindi nila alam, mga kapatid. Hallelujah, sinasabi nilang end of the story. Siya ang Alpha at ang Omega, mga kapatid. Paano masasabing may katapusan ng kanyang istorya? Siya ang simula at siya ang wakas, mga kapatid. Paano mo sasabihin walang pag-asa? Siya ang pag-asa, mga kapatid. Kaya kahit anong gawin, mga kapatid, ng libingan, hindi sila kayang pigilan si Kristo sa loob ng libingan. It is not for Jesus. The grave is not for Jesus. Kahit anong gawin nila, mga kapatid, hindi po pwede na mag-match kay Jesus ang libingan. Para sa tao, mga kapatid, ang libingan, diyan titigil ang lahat sa atin. Sabi nga nila, pag pumantay na ang paa natin, stop na. Sabi ng marami, mga kapatid, pag namatay sila, ibalot lang daw sila sa banig at hiyagis sa dagat. Gusto niyo pa kaming makasuhan at makulong. Bawal po yun. Walang ibang ibig sabihin, mga kapatid, ng tao, kundi kapag tayo'y namatay na, mga kapatid, titigil lang lahat. Kaya maraming tao na kulang at salat sa kaalaman, na mapinili nila, mas pinili nila ang mawalan ng buhay kasi akala nila stop na ang lahat. Mga kapatid, mali po kayo. We are created according to the image of God. And God cannot die. If man is created according to the image of God, if God has continuity, you have your continuity. Because you are created according to the image of God. Nilikha ka sa wangis ng Diyos. Ano ba ang wangis ng Diyos? Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos ay nagpapatuloy, kaya nga eternal eh. Kaya akala mo, kapag punong-puno ka na ng problema at gusto mo nang stop na ang lahat, pupunta ka sa libingan, pupunta ka sa kamatayan, nagkakamali ka. Malaking pagkakamali. Kahit anong mangyari sa buhay natin, sa mundong ito, mga kapatid, kung tayo man ay kitilan ng buhay, kung tayo man ay kunin ng Panginoon, hindi natatapos doon ang buhay, mga kapatid. Ang pagkamatay ay transition lamang patungo sa walang hanggan, mga kapatid. So when you die, and you don't have Christ, you still have continuity, but not with God. You have your continuity in hell. Handong ka. Walang hanggan yun. Magsisisi na lang ako, pastor. Sorry ka. Wala na pong panahon para magsisi doon. All you have to do, all you can do, is to think of all the regrets. To feel all the regrets. Lahat ng panghihinayang, lahat ng sayang sa buhay mo, doon mo maiisip, sayang, nung panahon na ang pastor ko ay nangangaral, patulog-tulog lang ako. Sayang, nung aking mga kaibigan, inaaya ako sa simbahan, hindi ako nakikinig. Sayang, nung panahon na may gawain, patamad-tamad ako. Sayang, nung may ministry ako, tamad din ako. Sayang!
Lahat ng sayang nandun na, mga kapatid. Now, I'm telling you the truth, mga kapatid. That's the Word of God. There's nothing in lie, mga kapatid, o lie sa Word of God. Walang kasinungalingan ang salita ng Panginoon. You think this is just religion? Sabi ng mga pilosopo, that's only collection of money. Di doon na sana ako, maging congressman na sana ako. Maraming pera doon. Mas malaki ang kitaan doon. Male-maleta. Dito sobre nga lang 20 pa laman. Doon maleta, mga kapatid. Kung ganyan ang relihiyon sa isip ninyo, mga kapatid, walang matuwid na relihiyon. Well, I'm telling you this, mga kapatid. I'm doing this preaching, mga kapatid, not because I want to, but I am compelled by the love of God. Ako ay napilit ng pag-ibig ng Diyos na sabihin sa marami na totoo ang kanyang salita at ang kanyang pangako ay hindi nananatili doon sa libingan. Ang kanyang pangako ay lalabas at lalabas sa kanyang libingan at mangyayari sa buhay ng tao. Kaya kung ang Diyos ay bumangon sa kamatayan, ikaw din ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw nyo yata Sabihin mo sa katabi mo, ayaw mo? Uwi ka na. Ayaw mo ng buhay na walang hanggan? Sa piling ni Kristo? Uwi ka na. Nagsasaya ka na ng pamasahe. Sayang lang yung long sleeve mo. Ihanda mo na lang yan sa kamatayan mo. Kaya kayo, bumili kayo ng long sleeve. Pagdamit kayo. Kailan nyo gustong isuot yan? Kahit gano'ng kaganda yan, kahit gano'ng ka-branded yan, hahatiin lang din sa likod yan Manghihinayang ka talaga Hindi naman nakikita ng tao na hati na yung barong mo If I were you, mga kapatid, gastusan nyo ang paglilingkod nyo sa Panginoon. Kung saan-saan kayo gumagastos Pag sa ibang tao, galante. Pag sa gawain, nagagalit. 20 na nga lang binigay, nagalit pa. Sa'yo na yung 20 mo, bili mo ng korneto. Ako, kulang pa ba? Wala na, kulang. Tumaas na pala ngayon. Wala na 20 ngayon. Wala na, sorry. Panahon ko kasi 20 pa lang yun I'm not parang bullying people that parang cultivate. No, hindi yun. Ang point ko, mga kapatid, kung nagbibigay ka na rin na walang pananampalataya, tigil mo na yan. Kasi hindi naman pagpapala dumarating sa'yo Kung magbibigay ka, sampalatayanan mo. Gusto mo palagi sa Diyos, paawa ka ng paawa sa Panginoon. Lord, maawa ka. Ang Diyos hindi naubusan ng awa, kaya nga humihinga ka pa let's be frank, mga kapatid. Maybe I'm so frank today, mga kapatid, patawarin niyo ako, hindi naman ako palaging ganito Pero prangkahan na lang po, mga kapatid. Kaya ka nabubuhay dahil biyaya May awa ang Diyos sa'yo Kaya huwag mo nang hingin ng Lord, maawa ka. Naaawa ang Diyos sa'yo. Kaya lang, ayaw mong tigilan yung kasalanan mo. Yan ang nagpapahirap sa'yo. Hindi ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Ang kasalanan. Gusto nating gumaan. Talikuran mo ang kasalanan. Isuko mo ang kasalanan. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Sumunod ka kay Kristo. Magbabautismo sa kanyang pangalan. Tanggapin ang banal na Espiritu Santo. Paglingkuran siya. Sundin ang kanyang salita. Magsimba. Manalangin. Magayuno. Maglingkod sa Panginoon. Makikita mo babaguhin ng Diyos. Unti-unti ang buhay mo. Pagpapalain ng Diyos. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Pagpapalain ng Diyos, pati mga anak mo. Amen. Huwag nating let's not live in a foolish kind of thinking na my God is always merciful God. He is a merciful God. No doubt about it. Ang Diyos ay mahabagin, maawain. Mahabagin ang Diyos. Pero gusto ng Diyos sa kanyang kahabagan. Ano sabi ng Biblia? His goodness leads us to repentance. So habang nararamdaman mo yung goodness ng Diyos sa buhay mo, dapat ang katumbas niyan, it leads you to repentance. Dapat ikaw ay nagsisisi ng iyong mga kasalanan.
Kasi nararamdaman mo ang kabutihan ng Panginoon. Inaabuso natin eh. Kung mabait ang Diyos sa atin, sige, tayo ng sige. Pag nagkandahirap-hirap, nagkagulo-gulo, trouble ang buhay, tingnan nyo, sino sisisihin? Panginoon. Wala namang kinalaman ng Panginoon. Ikaw ang nagdidesisyon eh. God gave us the freedom. He showed us that the grave was opened. And He was able to get out. Kaya kung ikaw, hanggang ngayon, nakakulong ka dyan, hindi ng kalooban ng Diyos. Pinakita ng Diyos na you can get out. If God cannot hold by the grave, so do you. So do we. Tayo din. Hindi tayong kayang pigilan ng kahit anong kulungan ng kaaway. Pagkabihag ng bisyo, pagkabihag ng masamang ugali, pagkabihag ng kasalanan, hindi tayo kayang bihagin yan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama natin. Siya'y sumasa atin, mga kapatid. If I were you, I will believe the Lord, and I will continue to trust the Lord, and I will serve the Lord until one day na makita ko ang Diyos na ang buhay ko ay binabago niya unti-unti, pinagpapala niya ang aking mga nilalakaran, ang aking pamilya ay kasama sa biyaya, ang aking trabaho, ang aking pag-aaral, ang aking kaibigan, ang aking mga mahal sa buhay ay kasama pinagpapala ng Panginoon. Yan nasa iyong desisyon, mga kapatid. But that grave is not for Jesus. Sa Diyos, mga kapatid, walang katapusan. Ang kamatayan ay simula pa lamang. Sa Diyos, kapag nagtiwala ka, bibigyan ka niya ng bagong simula. Hindi katulad ng binibigay ng libingan, sinasabi sa tao, wala ka nang magagawa. Pero kapag nasa Panginoon ka, yung sinasabi nilang wala ka nang magagawa, opo, wala na po akong magagawa. Pero yung Diyos pong pinaglilingkuran ko, marami po siyang magagawa sa buhay ko. Kaya nagtitiwala ako sa Kanya, sumusunod ako sa Kanya. Everybody say amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magulo. Nakikinig ako. Pwede bang natin gawin yon, mga kapatid? Bigyan natin ng utmost respect and Word of God. When we go to church, it's not my word, mga kapatid. As you can see, I read the Bible. It's not my word. It is the Word of Jesus. Paano kapag papalain, wala kang respeto sa salita ng Panginoon? Sa nanay mo nga lang, huwag ka makinig, may bukol ka. Nanay mo na yun, ha? Sige, huwag kang makinig. Pag uwi mo, batuhin ka ng baso niyan. Sinabi sa'yo, umuwi ng maaga, gabi ka na umuwi. O di, mabukol ka. Lalo sa tatay mo, huwag ka makinig. Black eye ka. Sa tao nga, ganun, sa Diyos pa kaya. Kaya when we are in the church, give utmost respect. Huwag na sa akin, sa Word of God na lang, mga kapatid. Everybody say amen. Can we clap our hands to Jesus? Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng simpleng pangunawa lang sa Kanyang salita. Patawag ba naman nila kay Jesus Christ ay deceiver? Pag binasa mo, mga kapatid, ng Biblia, ang sabi ng high priest at ng mga Pariseo, deceiver yan si Jesus eh. Natakot sila. Tinawag nilang manlilin lang si Jesus Christ. Kasi ang sabi nila, patay na yung manlilin lang. Pero alam nyo, pag hindi tayo nag-ingat, yung manlilin lang, malilin lang tayo. Kaya dapat bantayan natin yung kulungan yung libingan. Everybody say amen. Bantayan natin yung libingan. Kasi pagdating ng panahon, mamaya, sabi ng manlilin lang, in 3 days, babangon daw siya. Bantayan natin yung libingan. Sapagkat, baka pukunin niya ng mga disipulo niya at nanakawin siya para sabihin totoong bumangon siya. Ganyan. Ganyan yung sabi ng mga tao. They call Jesus as a deceiver. Pero hindi nila alam, mga kapatid. Tingnan mo ha, manlilin lang ang tawag nila, pero naniniwala sila. Sabi ni Jesus, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up.
Ang tinutukoy ni Jesus Christ yung templo, yung siya, yung katawan niya. Gibain niyo itong templo, itong katawang ito. Sa loob ng 3 araw, babangon ito. Ito mga Pariseo, sinasabi nilang deceiver si Jesus, pero naniwala din sila. Uy, bantayan natin yung libingan. Ito yung mga tao, mga kapatid na against sila, pero naniniwala sila. Hindi pagpapalain ng Panginoon yan. They fear that the resurrection will happen. They don't understand that fear is the confession of hidden unbelief. O hidden belief, rather. Their fear is speaking deeper. Yung takot nila, hindi nila namamalayan, mga kapatid, nagsasalita ng mas malalim kaysa doon sa kanilang pinaniniwalaan. Pag takot ka sa isang bagay, mga kapatid, it will speak to you always. Kapag palagi kang takot, halimbawa, takot ka sa aso. Paglabas mo, nakakita ka ng aso, tatakot ka palagi. Pag pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, tatanungin mo, may aso ba kayo? Hindi ka pa nga nakakarating, nagkukwentuhan pa lang kayo, napupunta kayo sa bahay nila, pero ang tanong mo, may aso ba kayo? Hindi mo namamalayan, yung kinakatakutan mo ay may mas malalim na epekto sa pagkatao mo. Kaya nga ang pagkatakot, hindi binigay ng Diyos eh. Fear is not from God. Hindi binigay ng Diyos ang espiritu ng katakutan. Bakit? Sapagkat ang takot na yan, ang siyang pwedeng umalipin sa tao. Dinideny nila si Jesus Christ, ang salita ni Jesus Christ, pero binabalidate naman nila ng kanilang action yung sinabi ni Jesus Christ. May Kristiyanong ganyan. Yan. Na para bang doble kara. They deny the Word of God, but they validate the Word of God. Ano ka? Hindi maintindihan eh. Hindi ako naniniwala sa ikapo. Naniniwala ako sa pagsusumikap ng tao. Okay. Pero naniniwala rin ako pagpapalain ako ng Panginoon. Eh ano ba talaga, kuya? Sinabi na nga ng salita ng Diyos eh. Do you have any other means when we talk about blessing of the Lord? Is it just compounded into one act of faithfulness? Pag sinabing faithfulness, marami pong aspeto yon. Faithful ka sa attendance. Faithful ka sa gawain, nag-a-attend ka. Faithful ka sa pagsusupport. Maraming aspeto ng faithfulness yon. Hindi lang naman sa isa eh. Bahagi doon sa faithfulness na yon, yung paniniwala mo sa tinuturo ni Sister Grace kanina, kung ano-ano pa mga kinupit-gupit niya dito, mga kapatid, baka intindi lang tayo. Nakakatakot, susunod, ano yung gugupitin na naman ito? Baka pating kurtin na natin, gupitin niya dito, o ganito, 10%, ha? O, nakakatakot naman, Grace. Kung ano naman. Pero yung ginawa niya, para lang maunawaan natin. Magaling na Sunday school sa Sister Grace sa mga bata. Tinato niya tayo para mga bata kanina. Ito mga kapatid ha, dito yan, ibibigay niyo sa Panginoon. May natira pa, marami. Ito ang ginawa niya mga kapatid, para lang makaintindi tayo. Kasi may mga Kristiyanong hindi makaintindi, tagal-tagal na eh. I'm so worried mga kapatid. I look into the givings of the people sa church. Every Sunday yan. Nire-report ng treasurer natin si Sister Grace. Tinitingnan ko ang mga pangalan. Mind you mga kapatid, hindi ako nagbibiro. I would like to say this in public mga kapatid. I am observing the life of the faithful givers in the church. And I can tell you, the faithful givers are blessed. Hindi ko na pwedeng pangalanan pa, pero nakikita ko doon. Yung mga faithful givers, maliit. Hindi po yan sa malaki eh. Hindi rin po sa maliit. Kung ano talaga yung katotohanan na nilalagay nila doon. And I observe their life. Hindi sila pinagkukulang ng Panginoon. Kasi hindi sila takot eh. Amen. Huwag kang matakot. Katulad yan mga kapatid, yung mga Pariseo, takot silang bumangon si Jesus Christ. That's why they try to control it. They try to control what God already declared. Pero mo ikaw yung mga kapatid, paano mo ba kukontrolin yung bagay na settle na in heaven? Hello?
Paano mo kukontrolin yung bagay na sinabi niya na ito ay settled na in heaven? Psalms 119, verse number 89, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Ngayon mo kontrolin yan. Ngayon mo gawa ng filosofiya yan. Gawan mo na ngayon ng kasinungalingan yan. Gawin mo na lahat para pantayan yan na hindi maging totoo. It is already settled in heaven. Kahit anong mangyari. Kaya sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, mapapagod lang kayo. Pag sinabi na ng Diyos yan, hindi niya babawiin yan. Kaya kung sinabi ng Diyos na ikaw ay mahal niya, hindi niya binabawi yon. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pagpapalain niya, maging tapat ka lang, hindi niya babawiin yon. That is forever. Kung meron mang forever, wala sa tao, sa Diyos meron na yun. No? Forever, O Lord, your word is settled, not on earth, but in heaven. Hallelujah. Are you excited? I am excited. You know why? Because I have a lot of promises that I know that God gave it to me. Marami akong alam na pangako na binigay at binitawan sa akin ng Diyos gamit ang kanyang salita. Kaya excited ako mga kapatid. Walang libingan na pwedeng pumigil sa salita ng Panginoon na pwedeng mangyari ito sa buhay ko. Walang sino mang demonyo ang pwedeng humarang sa salita ng Panginoon. If God promised you prosperity, He will mean it mga kapatid. He will bless your life. If God promised you healing, He will heal you. If God promised you a better life, He will give you a better life. This is settled in heaven. This is settled in heaven. Not your word, not the word of your asawa, colleagues, kaibigan. No. It's the word of God. Settled na in heaven. Eh kung settled na ito, di dito ka magtiwala. Amen. Ito na yun eh. Wala ka na ibang hahanapin pa eh. Settled na nga eh. Everybody say amen. Can we clap our hands to Jesus? Yung malakas na palakpak para sa Kanya. Yung walang pwede pumigil sa palakpak, mga kapatid. Hallelujah! Sapagkat ang Kanyang salita ay hindi mapipigilan ng kahit na anumang libingan. Grave could not hold Him! Pero mo, selyuhan ba naman nila yung libingan? Bantayan ba naman nila yung libingan, mga kapatid? Gwardyado, mga kapatid. Sinelyuhan pa. Gagawin ang lahat para mapigilan ang kalooban ng Diyos. Imaginin mo, mga kapatid, babantayan mo yung patay. Sige nga, subukan nyo. Kahit isang linggo lang. Pag gumalaw, ibalita nyo. Pero patay na nga, itrato mo pang preso. Diba, binabantayan yung buhay. Kasi alam mo, pwede may magawa yung buhay. Pero yung patay, ba't mo babantayan? Pinipreso, mga kapatid, yung buhay. Pagpatay, hayaan mo na, hindi nagagalaw yan eh. Maliban na lang kung naniniwala kang mabubuhay yan. Kaya nila binantayan. Kasi naniniwala sila na mabubuhay yun. Kaya may mga kumakalaban sa Panginoon, naniniwala din sa Panginoon. Huwag mo sabihin si Satanas, hindi naniniwala sa Diyos. Number 1 believer yan. Nanginginig pa. Kaya, alam niyo, talo mo pa si Satanas kung ikaw hindi naniniwala sa Diyos. Mas malupit ka kaysa kay Satanas. Kaya pag ikaw namatay, sobrang sama mo, baka pa si Satanas matakot pa sa impyerno sa iyo eh. Baka palitan mo sa trono niya eh. Mas masama to sa akin, matindi to. Magpakabait ka. Sabi mo sa katayo, magpakabait ka. Pakabait ka. Trato mo ba naman yun na kasi naniniwala silang mabubuhay eh. Hindi nila alam, mga kapatid, na kahit na anong selyo nila doon, hindi nila alam na habang binabantayan nila yun,
At habang sineselyo nila yon, hindi nila alam, lalo lang nilang pinatitibay yung ebidensya na si Kristo ay mabubuhay. Kaya may mga tao na kahit anong gawing paninira sa'yo, sige lang, come, sige, siraan niyo ako, sige, bulihin niyo ako, sige, sabihan niyo ako ng mali, sige, chismis niyo ako. Lalo niyo lang pinatutunayan isang araw, hallelujah, na ako'y pagpapalain ng Panginoon. Lalo niyo lang pinatutunayan isang araw, na ako'y itataas iangat ng Panginoon. Ayaw. Magsasawa din yan, mauubos yan, mga bashers nyo. Ayos sila. Pinipigilan nila. Pinipigilan nila. Ang sinasabi nilang imposible, pinipigilan nila. Kasi sa loob nila, alam nilang posible. Kaya mga kapatid, I would like to give you this word. The question is, can you seal what God had promised? Kaya mo bang selyuhan, saraduhan, ang pinangako ng Diyos? Kaya mo ba? Hindi. Hindi. Pastor, hindi ko pa alam eh. Di ka kasi nag-a-attend. Ano kasing promise ni Lord, Pastor? Naku po, yan, patay tayo dyan. Di mo alam ang mga promises ni Lord? Ilan ba ang promises ni Lord sa Bible? How many promises God has in the Bible? Hindi nyo alam? Hindi ko rin alam eh. Pero marami. Somehow, nabilang ko siya, pero meron akong note nun, pero nakalimutan ko na. Pero my point is this, kahit anong gawing selyo niyan, bubukas at bubukas yan. Because grave could not hold him. Lumindol ng malakas. Sabi ng Bible, great earthquake. Hindi lang parang umuga lang ang lupa. It's a great earthquake. Bakit biglang lumindol ng malakas? Because angels ascended from heaven. Bumaba yung mga anghel mula sa langit. Binuksan yung libingan. You know, the point is this. The earthquake is not for Jesus. The earthquake is for us. Kinukuha yung atensyon mo. Inuuga ka. Hoy! 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 Tutulog-tulog ka. Sabi ko sa inyo kakapanood nyo yan ng Netflix. Series pa man din ang binanatan mo. Hoy! Hoy! Wala na si Kristo sa libingan. Ha? Kailan pa? Anong taong ka ba nabuhay? Kung ano-ano kasi nasa isip mo Kailan pa? Hindi naman, the angels did not create miracles for Jesus. It was created. Angels created miracles to reveal. It's not for them to create miracles. It's there for them to reveal. Kaya binuksan nila Bago pa dumating ang anghel, wala na si Jesus doon. Hello? Bago pa dumating ang anghel at buksan ang pintuan, wala na si Jesus doon. Kaya binuksan yon para ipakitang, tcharan! Wala na siya. Magic. Yun ang role nila. Hindi sila gumawa ng milagro para sambahin sila. No. Pinakikita nila sa tao, ni-roll nila yung stone para ipakitang wala si Jesus at para sabihin, yan yung sabi niya! You see? Dumating ang anghel, hindi para kay Jesus. Binuksan para makalabas si Jesus? Hindi. Binuksan para makita natin na wala si Jesus. Amen po ba? Because the stone was not rolled away just for Jesus. It was rolled away for us. Because God removes obstacles not for Himself, but for our understanding.
for our consumption. The tomb was not preserved to keep him. It was preserved to prove him. Yung libingan, kaya hanggang ngayon hindi makalimutan yan kasi yan ang simbolo. Yan lang ang tanging kaisa-isahang magpapatunay na siya'y Diyos. Sa panahon na sa kamatayan, dilagay siya dyan. Kung magsasalita lang ang batong ito, mga kapatid, kung magsasalita lang ang batong ito, di ba pinangako niya na yan? Kung hindi kayo magpupuri, ang mga bato ay magsisipag-awitan, magsisipag-salita, magpupuri sila. O gusto niyo magpuri ang bato, mga kapatid? Ayaw natin. Bakit? Matalsikan tayo eh. Baka mapisat tayo, mga kapatid. Pero kung magsasalita lang ang batong ito, magpapatunay na si Kristo ay tunay na Diyos, ang walang sino man na pwedeng humadlang sa kalooban ng Panginoon. Kaya binigay niya yung announcement eh. Sabi ng mga anghel, come, see, Jesus is not here. Come. Tingnan niyo, bandang huli, kahit wala na si Kristo, message pa rin para sa atin. Hindi naman in-invite yung mga Pariseyo. Mga Pariseyo, kayo mga ugok. Sorry. Tingnan niyo, wala si Jesus. Hindi niya sinabi yun. Sinong inimbitahan ng mga anghel? Yung mga believers. Come, see, Jesus is not here. He is risen. He is risen as He said. He is risen as He said. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit na itong libingan na ito, supposedly, this is to hide Jesus Christ. But what happened with this stone is, it reveals Jesus. Supposedly, this stone, this tomb or grave is the end of Jesus. No, but it announced Jesus. Supposedly, mga kapatid, that this grave will silence Jesus. Pero hindi nangyari yun, mga kapatid. But instead, it proclaimed Him more, that Jesus is God, that nothing is impossible with God. The tomb was not the end of the story. It becomes the evidence of His victory. Wow! Kaya alam niyo mga kapatid, yung inaakala mong wala na, tapos na buhay ko, ito na pinakamalupit na problema sa buhay ko, tapos na ako dito, stop na ako dito. Huwag kang magkamaling sabihin yan. Bantay ka lang. Huwag kang magkamaling sabihin yan. Sapagkat yan din ang sinabi ng marami doon kay Jesus Christ. Yung iniisip mo, katapusan mo na, iniisip mo, wala nang mangyayari, wala na, tapos na ang istorya ng buhay ko. No, mga kapatid, sabi nga ng isang mga haral, kung ikay dumadaan sa isang pagsubok, yan ay isang pahina lamang ng iyong buhay, na para bang ikaw ay lilipat sa kabilang kabanata ng iyong buhay, para nagbabasa ka lang ng aklat, na ikaw ay nagtiturn ng mga pages, mga kapatid, hindi mo namamalayan, habang ikaw ay nagtiturn ng pages, may pahina sa bandang huli, makikita mong nakasulat, ikaw ay tagumpay sa pangalan ni Jesus. Come on! Hallelujah! Kung kayo ay tunay na tagumpay, mga kapatid, binibigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng kaunawaan ngayong araw na ito, na hindi nagtatapos yan. Kung ikaw ay mabibigat na problema, hindi nagtatapos sa problema mo ang buhay mo. Hallelujah! Meron pang magandang kabanata na ibibigay ang Diyos sa buhay mo. Let's all stand, mga kapatid. Oh, hallelujah. Can you please raise your hands to Jesus? Let's continue to worship Him. Hallelujah. Bless His holy name. Hallelujah. Hallelujah. The grave could not hold Jesus.